Huwag kang mag-alala, mahal ko, isa lang itong one-way ticket. Kapag nasa gitna na siya ang dagat, madali na nating palabasing isang aksidente ang lahat. Walang maghihinala sa isang matandang nahulog lang sa barko. Ang nasalitang iyon ay nakpalamig sa aking buong katawan. Nakatayo ako sa likod ngang pinto ngang sarili kong bahay, hawak ang gamot ko sa alta presyon na nakalimutan ko, ang anak ko, si Paulo. Ang batang pinalaki ko ng may buong pagmamahal. Ay nakpaplano ngang aking kamatayan. Ngunit kung akala niya ay isa lamang akong mahinang matanda na madaling linlangin, nagkakamali siya. Sumakay ako sa barkong iyon. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Hindi lang ako naglayak para magpahinga. Naglatag ako ang isang bitag na kukuha sa lahat ng kinuha niya sa akin. Isipin niyo ang itsura ng kanyang mukha nang dumating ang mga pulis sa kanyang pintuan, hindi para ibalita ang aking kamatayan, kundi para posasan siya at ang kanyang asawa. Ang 10 milyong pisong inaasahan niya mula sa aking insurance ay naging 18 taon ng pagkakakulong sa bilangguan. Bago ko ibahagi ang buong kwento kung paano ko tinalo ang sarili kong dugo at laman, maaari bang isulat ninyo sa komento kung mula sa anong lungsod o probinsya sa Pilipinas kayo nakikinig sa akin ngayon? Ang pangalan ko ay Roberto. 64 na taong gulang na ako. Sa loob ngang maraming taon, ang buhay ko ay umikot lamang sa mga numero, sa mga resibo, at sa pagod ng pagiging isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa gitna ngang ingayng Maynila. Noong nakaraang Martes, dumating ang aking kaisa-isang anak na si Paulo sa aming lumang bahay, may dala siyang isang gintong sobre. Ang uri ngang sobre na makikita mo lamang sa mga mamahaling travel agency sa Makati. Malapat ang kanyang ngiti. Isang ngiti na akala ko ay punong pagmamahal at pasasalamat. Tay, ang sabi niya sa akin habang niyayakap ako ng mahigpit. May sorpresa kami ni Liza para sa inyo. Alam namin kung gaano kayo nagpakapagod para sa amin. Kaya naman, napagpasyahan naming bigyan kayo ng isang espesyal na regalo. Nang buksan ko ang sobre, parang tumigil ang mundo ko. Dun sa loob ay may mga tiket para sa isang marangyang cruise. 7 araw na paglalayag patungong Singapore. Bibisita sa mga magagandang isla, kakain ng masasarap na pagkain at matutulog sa isang silid na parang sa hari. Napuno ng luha ang aking mamata, isang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang ganitong karangyaan. Sa 64 na taon ng aking buhay, palagi kong inuuna ang iba. Nagsimula akong magtrabaho bilang accountant noong ako ay 22 taong gulang pa lamang. Pagkatapos pumanaw ng aking asawa dahil sa sakit na kanser, ang tanging prioridad ko ay ang kinabukasan ni Paulo. 12 taong gulang pa lamang siya noon. Simulan noon, tinalikuran ko ang lahat ng aking sariling kagustuhan. Nagtrabaho ako ng lampas sa oras. Minsan ay inaabot ako ngang madaling araw sa pagbibilang at pag-ayos ng mga librong kumpanya. Ibinenta ko ang aking lumang sasakyan. Isinangla ko ang aking koleksyon ng relo. Ginamit ko ang lahat ng aking naipon para lamang makapag-aral si Paulo sa isa sa pinakamahal na universidad sa bansa. Habang ang ibang maama na kasing edad ko ay naglalakbay at nagsasaya kasama ang kanilang mga kaibigan, ako ay naiwan sa bahay. Gumagawa ng magakaragdagang racket sa accounting para lamang may padala akong panggastos kay Paulo sa kanyang pag-aaral. Hindi ako kailanman nagreklamo, hindi ako kailanman nanumbat. Ang aking katuwiran nun ay ang pagpapalaki sa kanya ng maayos, ang aking pinakamahalagang misyon. Kaya naman, nang iabot niya sa akin ang matiket na iyon, naniwala ako. Naniwala ako na sa wakas, nakita ng aking anak ang lahat ng aking mga sakripisyo. Naniwala ako na ang lahat na pahot ko sa loob na mahabang panahon ay nakbunga na. Akala ko ang kanyang ngiti ay tandang isang anak na marunong tumanaw ng utang na loob. Tay, karapat-dapat kayo rito, ang sabi pa niya sa akin ng may malambing na tinik. Isang tinik na palaging nagpapalambot sa aking puso, kailangan ninyong magpahinga, malayo sa stress ng lungsod, malayo sa ingay. Huminga kayong sariwang hangin sa gitnang dagat. Sa mga sandaling iyon,
ang tanging nararamdaman ko ay labis na kaligayahan. Isang malalim na ligaya na tanging ang isang magulang lamang ang makakaintindi. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamapalad na ama sa buong mundo. Ngunit may isang bahagi ng aking puso ang tila nakaramdam ng kaba. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Paulo sa akin. May mga sandali na hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ngunit mabilis ko itong iwinaksi. Sabi ko sa aking sarili, marahil ay dala lamang itong aking katandaan at pagiging mapaginala. Ipinagpatuloy ko ang pag-ayos ng aking mga gamit. Inihanda ko ang aking mga pinakamagandang barong at polo. Excited ako, sabik na sabik. Ni hindi ko naisip na ang 7 araw na bakasyong ito, ang nakatakdang katapusan nega aking buhay. Sa ilalim nega plano, nega sarili kong anak. Ang sikat ng araw sa labas ay tila napakaliwanag, ngunit sa loob ng dibdib ni Roberto, may isang uri ng kaba na hindi niya may paliwanag. Nakasakay na siya sa tricycle pauwi matapos mapagtanto na naiwan niya ang kanyang gamot sa high blood sa ibabaw ng hapagkainan. Sa edad niyang 65, ang makalimot ay tila bahagi ng araw-araw na buhay. Pero ang pagkalimot na ito, ang magbabago sa lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa tarangkahan ng kanilang bahay. Ayaw niyang makaabala. Alam niyang nandun ang kanyang anak na si Paulo at ang asawa nitong si Liza. Akala niya ay nag-empake lang sila para sa nalalapit nilang bakasyon. Isang engrandeng biyahe na matagal nang pinaplano ng kanyang anak. Nguni sa tipagakbang niya sa hallway, narinig niya ang isang boses. Isang boses na puno ng pait at pagkainip. Boses iyon ni Liza. Sigurado ka ba rito, Paulo? Wala na bang ibang paraan? Masyadong malaki ang utang mo sa kasino. Hindi na tayo tatantanan ng mataong iyon, wika ni Liza. Ang kanyang boses ay parang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng tanghali. Tumigil si Roberto. Huminto siya sa tapat ng pintuan ng silid. Sapat na para marinig ang bawat bulong, bawat buntong hininga. Sumagot si Paulo. Ang boses ng kanyang kaisa-isang anak. Ang boses ng batang pinalaki niya sa pawis at hirap. Wala na, Liza. Ito lang ang tanging paraan. 15 milyong piso. 15 milyong piso ang halagang bahay na ito kung ibebenta natin. At huwag mong kalilimutan ang insurance ni tatay. Tumigil ang mundo ni Roberto. Ang kanyang puso ay tila nakalimot tumibok sa loob ng ilang segundo. 15 milyong piso. Insurance? 10 milyong piso ang makukuha natin sa insurance kapag nawala siya, patuloy ni Paulo. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. Walang lungkot, puro lang pagkalkula. Isipin mo, Liza, 10 milyon mula sa insurance at 15 milyon mula sa bahay. Kabuuan ay 25 milyong piso. Mababayaran natin ang lahat ng utang ko sa sugal at may matitira pa para makapagsimula tayo sa ibang bansa. Naramdaman ni Roberto ang panlalami ng kanyang kamay. Ang gamot na dapat sana ay kukunin ni ay tila wala ng silbi. Ang presyon ng kanyang dugo ay tumataas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Pero paano ang gagawin natin? Tanong ni Liza. Sa barko ba? Dun ba mangyayari? Narinig ni Roberto ang mahinang tawa ni Paulo, isang tawang hindi niya nakilala. Isang aksidente. Isang simpleng pagkakamali sa gitnang dagat, walang makakaalam, walang makakakita. Pagkatapos ay binikas ni Paulo ang nasalitang habang buhay na tatata sa isipan ni Roberto. Isang direksyon lang ang punta ni tatay. Isang one-way ticket patungo sa kabilang buhay. Hindi na siya babalik pa sa pampang na ito. Isang tiket, isang direksyon lang. Napasandal si Roberto sa pader. Ang kanyang tuhod ay nanginig. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang pumasok sa silid at sampalin ang kanyang anak. Gusto niyang itanong kung saan siya nagkamali. Pinakain niya ito. Pinag-aral sa pinakamagandang eskwelahan. Ibinigay ang lahat ng hilingin nito. At ngayon, ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang pahinga. Alam niyang kung magpapakita siya ngayon, baka doon pa lang ay tapusin na nila ang kanyang buhay. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumabas ng bahay ng hindi napapansin.
Dahan-dahan, sa bawat hakbang na tilapasan ang buong mundo, lumabas si Roberto ng bahay. Ang bawat paktapak niya sa sahig ay parang paktapak sa sarili niyang puso. Sa labas, ang hangin ay mainit, ngunit sa loob niya, ang lahat ay kasing lamig ng yelo. Sumakay siya muli sa tricycle. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya lang ay ang anak na itinuring niyang buhay ay ang siya ring nakpaplano ngang kamatayan. 10 milyong piso para sa insurance, 15 milyong piso para sa bahay. Para sa kanyang anak, ang kanyang buhay ay may katumbas lamang na 25 milyong piso. Sa loop ng tricycle, pumatak ang isang luha sa kulubot na pisngi ni Roberto. Hindi ito luhang takot. Ito ay luhang isang amang namatay na ang pag-asa sa kanyang sariling dugo at laman. Isang one-way ticket. Sige, Paolo, bulong ni Roberto sa kanyang sarili habang nakatingin sa malayo. Kung iyan ang gusto mo, kung iyan ang laro mo, maghanda ka. Dahil hindi ako ang biktima sa biyaheng ito. Ang sakit ay unting napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang lolo na akala nila ay mahina, ang amang akala nila ay madaling linlangin, ay nagising sa isang bagong katotohanan. Ang pag-ibig ay natapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang laban para sa katarungan. Naupo si Roberto sa isang lumang bangko sa loob ng isang parke. Malayo sa ingay ng sasakyan, malayo sa bahay na dati ay itinuring niyang santuaryo, ngunit ngayon ay naging kuta na ng traidor. Ang kanyang makamay, na noon, ay sanay sa mabibigat na trabaho, ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig ang maito, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa nag-alap na galit na untunting bumubuo sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pwedeng ganito na lang ang dulongang kanyang kuwento. Ang isang amang nagbigay na lahat ay hindi nararapat na itapon na lang na parang basura sa gitnang dagat. Huwag kang iyak, Roberto, sabi niya sa kanyang sarili. Huwag kang manghihina. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila nagbibigay sa kanyang bagong lakas. Nagbago ang kanyang pananaw. Kung kanina ay pakiramdam, niya siya ang biktima. Ngayon, binabago niya ang takbo ng kanyang isip. Hindi siya ang biktima. Hindi siya ang usa na tatakbo na lang at magtatago habang hinahabol ng mga lobo. Siya ay magiging isang mangangaso, isang hunter. Kung si Paolo at Liza ay may plano, siya rin ay dapat na mayroon. Kung ang biyaheng ito ay isang one-way ticket para sa kanila, sisiguraduhin ni Roberto na siya ang magmamaneho nga barko patungo sa sarili nilang pagkawasak. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Sa mundong ito, kailangan mo ngang kakampi na marunong lumakat sa dilim at may isang tao siyang naalala, isang matandang kaibigan, isang taong utang ang buhay sa kanya noong na panahon na nagtatrabaho pa siya sa pantalan. Kinuha ni Roberto ang kanyang lumang cellphone. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Arturo, bulong niya nang sumagot ang kabilang linya. Si Arturo ay isang pribadong investigador. Hindi siya kilala ngang marami, pero sam nga taong nangangailangan ng katotohanan sa ilalim nga anino, siya ang pinakamagaling. Siya ay matalas, mabilis, at higit sa lahat, tapat sa mataong naging mabuti sa kanya. Roberto? Ikaw ba iyan, kaibigan? Ang boses ni Arturo ay mababa at seryoso. Kailangan ko ang tulong mo, Arturo. May mga daga sa loob ng bahay ko, at ang mga dagang ito, gusto akong patayin. Diretso ang salita ni Roberto. Walang paligoy-ligoy. Nakaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Arturo na hindi nakbibiro si Roberto. Saan tayo makikita? Nakita sila sa isang malit at tago na karinderya sa kantong isang tahimik na kalsada. Doon sa ilalim ng mahinang ilaw at amoy ng nilagang baka, inilahat ni Roberto ang lahat. Ikinuwento niya ang narinig niya tungkol sa insurance na 10 milyong piso. Ang balak na ibenta ang bahay sa halagang 15 milyong piso. At ang pinakamasakit sa lahat, ang plano nilang tapusin siya sa gitna ng biyahe. Hindi kumukurap si Arturo habang nakikinig.
Nang matapos si Roberto, uminom si Arturo ngang kape at tumingin ng diretso sa mga mata ngang matanda. Anong gusto mong gawin ko, Roberto? Tanong ni Arturo. Gusto kong malaman ang lahat, Arturo. Hanapin mo ang bawat utang ni Paulo. Alamin mo kung kanino siya nakautang sa kasino. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang butas na kinabaksakan niya. At si Liza, alamin mo kung sino talaga siya. Gusto kong makaroon ng ebidensya. Gusto kong hawak ko ang kanilang ngalik bago pa man tayo sumampa sa barkong iyon. Tumango si Arturo. Gagawin ko. Bibigyan kita ng ulat sa loob ng 3 araw. Pero Roberto, mag-ingat ka. Kung totoo ang sinasabi mo, desperado na ang anak mo at ang taong desperado ay walang kinatatakutan. Ngumiti si Roberto. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang makamata. Huwag kang mag-alala para sa akin, kaibigan. Akala nila ay matanda na ako at ulyanin. Akala nila ay wala na akong silbi. Iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Pagkatapos ng kanilang pag-usap, lumakad si Roberto patungo sa isang malapit na simbahan. Pumasok siya sa loob at naupo sa pinakalikurang bahagi. Tumingin siya sa krus. Hindi siya humihingi ng tawad para sa kanyang gagawin. Humihingi siya ng lakas. Patawarin mo ako, Panginoon, bulong niya. Ngunit ang isang amang nagtanim ng pagmamahal ay hindi dapat umani ng kamatayan mula sa kanyang sariling anak. Kung kailangan kong maging mangangaso para mabuhay, tatanggapin ko ang tungkuling ito. Lumabas siyang simbahan na may mas matatag na hakbang. Ang bawat plano ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Itutuloy niya ang biyahe. Sasama siya sa barkong iyon. Magpapanggap siyang walang alam. Magpapanggap siyang ang masayahin at mapagmahal na lolo na kilala nila. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, si Roberto ay naghahanda na. Ang bawat sandali, ang bawat kilos ni Paulo at Liza ay babantayan niya. Ang one-way ticket na ibinigay nila sa kanya ay gagawin niyang 100 patungo sa kanilang sariling pahuhukom. Nagsimula na ang laban. At sa larong ito, ang matandang Roberto ang huling mananatiling nakatayo. Dahil ang isang mangangaso ay hindi kailanman nagmamadali, naghihintay siya ng tamang pagkakataon. At kapag dumating ang pagkakataong iyon, hindi siya magkakamali. Ang 10 milyong piso at 15 milyong piso na inaasam ng kanyang anak ay magiging mitsang sarili nitong apoy. Sa isip ni Roberto, isang salita na lang ang natitira, katarungan. Itutuloy. Nakalulan na ako sa dambuhalang barkong iyon. Sa gitna ng karangyaan at ng gatawanan ng mga turista, ang puso ko ay tila isang mabigat na bato na nakalubog sa ilalim ng dagat. Naglalakad ako sa mahahabang pasilyo ng barko, tinitingnan ang bawat sulok, bawat pinto at bawat kamera. Hindi ako narito para magbakasyon, narito ako para mabuhay. Habang kumakain ako ng tanghalian ng mag-isa sa isang mesa malapit sa bintana, napansin ko ang isang lalaki. Mukhang kasing edad ko rin siya. Maputi na ang kanyang buhok, maayos ang pagkakayos, at suot niya ay isang eleganteng asul na Amerikana. Mukha siyang kagalang-galang. Isang tao na marami ng dinaanang bagyo sa buhay. Naktama ang aming mapaningin at ngumiti siya ng bahagya. Isang ngitingang pagkilala sa kapwa na katatanda. Naglakas loob akong lumapit. Magandang araw po, ang sabi ko sa kanya nang may pag-alinlangan. Maari po bang makiupo? Ayaw ko po kasing kumain ng nag-isa. Ngumiti siya ng mas malawak at sumagot ng may malumanay na tinig. Siyempre naman, Gino. Ako si Chardo. Galing ako sa Davao. At ikaw? Ako naman si Roberto mula sa Maynila, ang tugon ko. Habang kami ay nag-usap, nalaman ko na ang kwento ni Cardo ay tila salamin ng sarili kong buhay. Siya ay isang biyudo, nakpalaki rin ng nga anak ng mag-isa, at naktrabaho ng buong buhay bago nakpasyang magpahinga. Sabi niya, pinilit lang daw siya ngang kanyang nga anak na magbakasyon para naman daw ma-enjoy niya ang bungangang kanyang paghihirap. Pareho pala tayo. Ang sabi ko, habang nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon sa taong ito. Ang anak ko namang si Paulo ang nagbigay sa akin ng krus na ito bilang regalo. Sabi niya, kailangan ko raw makrelax. Ngunit habang tinitingnan ako ni Cardo, tila binabasa niya ang aking isipan.
May katalinuhan sa kanyang na mata na tanging karanasan lamang ang makapagbigay. Humilik siya ng bahagya sa mesa at nagbabangang boses. Roberto, ang sabi niya, maari ba akong magtanong ng personal? Mukha kang balisa, mukha kang may mabigat na dinadala. Hindi iyan ang hitsura ng isang taong nasa pangarap na bakasyon. Sa sandaling iyon, parang gusto kong umiyak. Gusto kong isigaw ang lahat ng sakit. Pero naalala ko na kailangan kong mag-ingat. Gayunpaman, may isang bagay kay Cardo na nagsasabing maari ko siyang pagkatiwalaan. Cardo, ang simula ko, naranasan mo na bang matuklasan na ang taong pinakamahal mo sa mundo ay naktaksil sa iyo sa pinakamasakit na paraan? Lumambot ang kanyang mukha. Oo, ang sagot niya. Ang dati kong business partner. Ninakawan niya ako sa loob ng maraming taon. Halos maubos ang lahat ng pinahirapan ko. Huminga ako ng malalim at nagpasya. Kailangan kong kakampi. At si Cardo ang ipinadalang tadhana. Cardo, ang anak ko, sinusubukan niya akong patayin. Mayroon akong 7 araw para pigilan siya at patunayan ang kanyang masamang balak. Hindi nagulat si Cardo. Hindi siya nakpakitang hindi paniniwala. Sa halip, tumango siya ng seryoso. Roberto, seryosong bagay ito, pero mukhang may plano ka na. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. 62 taon na ako sa mundong ito, at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa isang mabuting ama. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang init sa aking dibdib. Ang isang estranghero ay nagalok sa akin ng mas tunay na suporta kaysa sa sarili kong anak. Tinulungan ako ni Cardo na ilipat ang ilan sa aking mahahalagang gamit sa kanyang cabin. Sabi niya, mas ligtas kung hindi ako matutulog sa sarili kong kwarto ng mag-isa. Roberto, ang huling sabi niya bago kami magpahinga. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Magkasama nating lulutasin ang lahat. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Cardo. Mayroon kaming isang malinaw na misyon. Pagkatapos naming magalmusal sa loob ng kanyang silid upang hindi muna ako makita ng maraming tao, dumiretso kami sa opisina ng passenger service sa ikatlong palapak ng barko. Ang opisina ay napaka-elegante. Maraming matauhan na naka-uniforme ang naktatrabaho roon. Lumapit kami sa isang babaeng nagngangalang Patricia. Ngumiti siya sa amin ng napaka-profesional. Magandang umaga po, Magino. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Ang tanong niya. Sinikap kong panatilihing mahinahon ang aking boses. Magandang umaga rin, nais ko lamang sanang i-verify ang aking kumpletong itinerary. Ako si Roberto Sullivan, nasa cabin 847. Mabilis na naktip si Patricia sa kanyang computer. Pag ginoguda, nakikita ko rito ang inyong 7 araw na cruise. Pero, huminto siya tila nalilito sa nakikita sa screen. Pero ano po iyon? Ang tanong ni Cardo habang nararamdaman ang aking kaba. Medyo kakaiba po ang sagot ni Patricia. Mayroon po kayong one-way ticket sa barko, pero wala po akong nakikitang booking para sa inyong flight pabalik ng Maynila. Karaniwan po kasi, ang aming mga package ay may kasama ng round-trip na transportasyon. Parang sinaksak ang puso ko nang marinig ang opisyal na kumpirmasyon. Kahit alam ko na ang totoo, ang marinig ito mula sa ibang tao ay masakit pa rin, napakasakit. Ibig sabihin, kapag natapos ang 7 araw, wala nang lugar para sa akin sa mundong ito ayon sa plano ni Paulo. Sino po ang bumili ng tiket na ito? Ang tanong ko pa, kahit alam ko na ang sagot. Dito po system. Ang nakalagay ay si Paulo Sullivan. Ginamit po ang kanyang credit card. Ang sagot ni Patricia, baka po nakalimutan lang niyang i-book ang pabalik ninyo. Mas mabuti po sigurong tawagan niyo siya agad dahil mabilis pong mapuno ang flight pabalik ng Maynila mula sa Singapore. Nagkatinginan kami ni Cardo. Alam namin ang ibig sabihin nito. Ito ang unang matibay na ebidensya. Pinag-isipan ni Paulo ang lahat, plano niyang huwa na akong pabalikin. Maari po ba akong bumili ng tiket pabalik ngayon din? Ang tanong ko, gusto ko lang pong makasiguro na mayroon akong upuan. Siyempre naman po ang sagot ni Patricia.
Inilabas ko ang aking credit card at nakbayad ng 40,000 piso para sa aking flight pabalik. Habang pinoproseso ni Patricia ang bayad, bumulong si Cardo sa aking tabi. Roberto, ito na ang unang piraso ng puzzle. Mayroon na tayong dokumento na magpapatunay na hindi kaniya binalak pabalikin ng buhay. Itago mo ang resibong iyan ng maigi. Paglabas namin ng opisina, naglakat-lakat kami sa dek ng barko. Napakaganda ng sikat ng araw at ang simoy ng dagat ay napakasariwa, pero hindi ko magawang mag-enjoy. Ang bawat hakbang ko ay tila paalalangan kataksilan ng aking anak. Maya-maya pa ay nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Paulo. Magandang umaga. Tay, kumusta ang gising niyo? Masarap ba ang tulog niyo sa inyong cabin? Ipinakita ko ang mensahe kay Cardo. Tinitignan niya kung nandun ka sa kwarto mo, ang sabi ni Cardo. Huwag kang mag-alala. Sumagot ka ng normal. Huwag mong ipahalata na alam mo na ang lahat. Sumagot ako, magandang umaga. Anak, masarap ang tulog ko. Napakaganda ng barko. Naglalakat-lakat lang ako sa dek. Agad na dumating ang kanyang sagot. Mabuti naman po, Tay. Enjoy lang kayo. Pero mag-ingat po kayo sa mga railing o pasamano. Minsan po ay madulas ang sahig dahil sa tubig dagat. Baka po kayo mawalan ng balanse. Naramdaman ko ang kilabot sa aking buong katawan. Itinuro na niya kung paano niya ako gustong mawala. Isang aksidente sa pasamano, isang maling hakbang patungo sa kamatayan. Cardo, ang bulong ko. Sinabi na niya kung paano niya ako papatayin. Alam ko, Roberto, ang tugon ni Cardo ng may diin, pero hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ngayon, mayroon na tayong ebidensya ng tiket. Susunod, kukuha tayo nga ebidensya ng kanyang natauhan dito sa barko. Nagtatagis ang aking mabagang. Ang lungkot ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ako papayag na ang aking buhay ay matapos sa gitna ng dagat dahil lamang sa sakim ng aking sariling dugo at laman. Ang 7 araw na ito ay hindi magiging huling nga araw nga aking buhay. Ito ang magiging simula ng aking pagbabalik. Napakaganda ngang tanawin sa gitna ng dagat. Ang kulay asul na tubig ay tila walang katapusan. Ngunit para sa akin, ang kagandahang ito ay may dalang panganib. Nakaupo ako sa loob ng cabin ni Cardo. Hawak ko ang aking cellphone. Naghihintay ako. Alam ko, darating ang tawag na iyon. Hindi nga ako nakamali. Na-vibrate ang aking telepono. Pangalan ni Paulo ang lumitaw sa screen. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang record sa isa pang device na hiniram ko kay Cardo. Kailangan ko ang ebidensya. Kailangan kong itala ang bawat kasinungalingan. Halo, Tay, kumusta po kayo riyan? Ang boses ni Paulo ay napakatamis, napaka-amo. Kung hindi ko narinig ang usapan nila sa Maynila, maniniwala akong nag-aalala talaga siya sa akin. Mabuti naman ako, anak, ang sagot ko. Pinilit kong gawing normal ang aking boses. Kahit na ang ang puso ko ay kumakabok ng napakabilis. Napakaganda rito. Salamat uli sa regalo ninyo. Walang anuman po, Tay, ang sabi niya. Narito rin po si Liza. Gusto po kayong makausap. Narinig ko ang boses ni Liza. Ang boses na dati ay tila musika sa aking pandinig. Ngayon ay tila tunog ng isang ahas. Tatay Roberto, kumusta po? Siguraduhin niyo pong nag-enjoy kayo. Huwag niyo na pong isipin ang mga gastos. Salamat, Liza, ang tugon ko. Nagpapahinga lang ako rito sa loob ng cabin. Doon na nagsimula ang kanyang panilinlang. Tay, ang sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay tila isang mapagmahal na anak na nagbibigay ne payo. Huwag naman po kayong manatili lang sa loob ne kwarto. Sayang naman ang ibinayat namin kung hindi niyo makikita ang gandang dagat. Lumabas po kayo sa balkoni. Doon po kayo maupo sa gabi. Medyo mahangin kasi sa labas, Paulo, ang sabi ko. Sinusubukan kong patagalin ang usapan. Iyon nga po ang maganda, Tay. Ang mabilis niyang sagot. Ang simoy ng dagat, napakasarap sa pakiramdam. Pero Tay, mag-ingat po kayo ha? Alam niyo naman,
Ang mga railing o pasamano sa mga barkong iyan, minsan ay basa dahil sa hamok ng dagat. Madulas po ang sahig, baka po kayo mawalan ng balanse at mahulog. Mahulog. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mahulog. Isang aksidente. Isang maling hakbang. Iyon ang gusto niyang mangyari. O anak, mag-ingat ako, ang sabi ko. Hindi naman ako lalapit sa gilid. Dapat lang po, tay, ang dagda ni Liza. Ayaw naming may mangyaring masama sa inyo habang wala kami riyan. Pero masarap talagang tumingin sa mga bituin mula sa balkoni kapag madaling araw na. Subukan niyo po minsan. Madaling araw. Ang oras kung kailan tulok ang lahat. Ang oras kung kailan walang makakakita kung may itulak man o mahulog sa dagat. Napakatalino nila. Napakasama. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong tahimik. Tumingin ako kay Chardo na nakikinig din sa usapan. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking nga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit at sakit. Ang batang pinalaki ko sa loob ngang maraming taon. Ang batang binilhan ko nga laruan nong maliit pa siya. Ang batang pinag-aral ko sa mamahaling universidad sa Maynila ay ngayon ay dahan-dahang naglalatak ng aking kamatayan. Ginagamit niya ang masalitang mag-ingat kayo upang paktakpan ang kanyang tunay na hangarin. Gusto niyang maging handa ang lahat. Kung sakaling mahulog na ako, sasabihin niya sa mga pulis. Binalaan ko po siya. Sinabihan ko po siyang mag-ingat dahil madulas ang pasamano. Isang perpektong kinalabasan para sa kanya. Isang malinis na krimen. Walang dugo sa kanyang makamay. Walang mabakas, isang aksidente lamang na dulot ng katandaan at pagkalito. Narinig mo yon, Cardo? Ang tanong ko sa aking kaibigan. Tumango si Cardo ng seryoso. Narinig ko, Roberto, napakalinaw. Paulit-ulit nilang binabanggit ang tungkol sa balkoni at sa pagkadulas. Gumagawa sila ng kwento bago pa man mangyari ang insidente. Hindi ko akalain. Ang bulong ko. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganito. Inisip ko ang 10 milyong piso, iyon ba ang halaga ng aking buhay? 10 milyong piso para sa insurance, at 15 milyong piso para sa aking bahay. 25 milyong piso para sa kanila. Sapat na iyon upang kalimutan ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa loob ng 64 na taon. Pero nakakamali sila. Ang maskarang itong pagiging hieustaw, ang maskarangang isang mapagmahal na anak, ay dahan-dahan ko nang binabalas. Ang bawat salitang binitawan niya sa tawag na ito ay magiging katibayan laban sa kanya. Huwag kang mag-alala, Paolo, ang sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa madilim na abot-tanaw ng dagat. Lalabas ako sa balkoni, tatayo ako sa tapat ng dagat, pero hindi ako ang mahuhulog. Hindi ako ang mawawala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang sakit na nararamdaman ko ay naging gasolina para sa aking determinasyon. Hindi na ako ang Roberto na madaling maniwala. Ako na ang Roberto na marunong lumaban. Inayos ko ang aking magamit. Tiningnan ko ang magamot ko sa mesa, ang aking maintenance para sa alta presyon. Ibinulsa ko ang maito, kailangan kong manatiling malakas, kailangan kong manatiling gising. Ang gabi ay mahaba, pero alam ko, ang katotohanan ay malapit na ring lumabas. At sa oras na iyon, wala nang maskarang makakapagtago sa kasamaan ng aking anak. Ang ihip ng hangin sa gitnang dagat ay may dalang kakaibang lamig. Hindi ito ang lamig na nakmumula lamang sa tubig, kundi isang lamig na tumatagos hanggang sa aking mabuto. Nakatayo ako sa deck na malaking barkong ito, pinakmamasta ng kawalan. Napakaganda ng barko. Ang mailaw ay nagniningning na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ngunit sa kabilang karangyaan, ang pakiramdam ko ay tila ako isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Sa aking edad na 65, natutunan ko nang makiramdam sa paligid. Ang aking mamata, bagamat medyo malabo na, ay bihasa nang makakita ng mga bagay na hindi dapat naroon. At simula pa kaninang umaga,
Nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. May isang pares nga mata na sumusunod sa bawat hakbang ko. Naglakad ako patungo sa buffet area upang kumuhang kape. Isang tasangang mainit na kape, walang asukal, dahil kailangang manatiling gising ang aking isipan. Habang naglalakad, dumaan ako sa tapat ng isang malaking salamin. Doon, sa gilid ng aking paningin, nakita ko siya. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, may katangkaran, at may takip na sombrero ang kanyang mukha. Hindi siya pamilyar, hindi siya isa sa mga tauhan ng barko, at sigurado ako, hindi siya kasama sa mga kaibigan ni Paolo. Tumigil ako sandali, kunyari ay inaayos ang aking sapatos. Sa pagkakataong iyon, tumigil din siya. Kunyari ay nakbabasa siyang isang brochure tungkol sa mga aktibidad sa barko, ngunit alam ko ang totoo. Isa siyang anino, isang aninong ipinadala upang bantayan ang aking bawat galaw. Naisip ko si Paolo, ang aking anak. Napakasakit isipin na ang sarili mong dugo at laman ay magpapadala ng ibang tao para lamang siguruhin na matatapos ang kanyang masamang plano, 10 milyong piso. Iyon ba talaga ang halagang buhay ko para sa kanya? 10 milyong piso mula sa insurance at 15 milyong piso mula sa aming bahay. Isang kabuuan na 25 milyong piso kapalit ng aking huling hininga. Ngunit hindi ako papayag. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong kuwento. Nagpasya akong pumasok sa casino ng barko. Ang lugar na ito ay puno ng ingay, usok, at mga taong umaasang yayaman sa isang iglap. Ito ang perpektong lugar para sa aking gagawin. Dito, ang lahat ay abala. Dito, madaling magpanggap. Pagpasok ko, naramdaman ko agad ang pagsunod ng estranghero. Nanatili siya sa malayo, malapit sa mga slot machine. Kumuha ako ng isang baso ng alak. Hindi ko ito inumin, kailangan kong manatiling matalas, ngunit kailangan kong makmukhang lasing. Kailangan kong makmukhang isang matandang mahina at walang malay sa panganib. Napakasarap ng gabi, malakas kong sabi sa sarili, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Umupo ako sa isang bakanteng silya sa bar. Ang aking makilos ay sadyang mabagal at tila hindi balanse. Kunyari ay nadudulas ang aking dila. Kinausap ko ang bartender, isang binatang mukhang mabait. Alam mo ba, iho, sabi ko sa kanya habang bahagyang gumigawang ang sarap matulog sa silid ko. Ang silid bilang 402. Napakatahimik doon. Ang sarap ding tumayo sa balkoni sa hating gabi. Doon, nararamdaman ko ang tunay na kalayaan habang nakatingin sa madilim na dagat. Bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw, doon ako laging tumatambay. Sinabi ko ang mga salitang iyon ng malinaw. Silid bilang 402 ang aking silid. At ang aking gawi na lumabas sa balkoni sa kalaliman ng gabi. Ibinibigay ko sa kanila ang pagkakataon. Inilalatak ko ang pain para sa kanila. Nakita ko sa gilid na aking mata ang estranghero. Nakikinig siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tila may itinitext o tinatawagan. Ngumiti ako sa loop ko. Kagat na kagat siya sa aking pagpapanggap. Ngunit hindi ako mag-isa sa laban na ito. Sa di kalayuan, nakita ko si Cardo. Si Cardo ay ang tauhan ni Arturo, ang aking pinakakatiwalaang investigador. Nagunwari si Cardo na isang turistang kumukuha ng litrato ng magandang loop ng casino. Ngunit ang kanyang kamera ay hindi nakatutok sa mga dekorasyon. Ang lensang kanyang kamera ay nakatutok ng diretso sa mukha ng estrangherong sumusunod sa akin. Nakita ko ang maingat na pakilos ni Cardo. Napakagaling niya. Sinusundan niya ang bawat galaw ng lalaki. Nang lumabas ang estranghero sa casino para tumawag sa isang mas tahimik na lugar, sumunod si Cardo nang hindi napapansin. Sa loop nga aking isipan, iniisip ko kung ano ang sinasabing lalaking iyon sa kanyang kausap. Marahil ay sinasabi niya na handa na ang lahat. Alam ko na kung nasaan siya. Sa silid bilang 402, sa balkoni sa ganap na 1:00 ng madaling araw, huminga ako ng malalim. Ang takot ay naroon, hindi ko iyon may kakaila. Tao lamang ako, ngunit mas matimbang ang aking kagustuhan na malaman ang katotohanan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Paolo.
Gusto kong magkaroon ng matibay na ebidensya. Ang video na kinukuha ni Cardo ngayon ay magiging sandata ko sa hinaharap. Lumabas ako nga sino, dala-dala pa rin ang pagpapanggap na ako ay tipsy o medyo nakainom na. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aking silid, binibilang ko ang bawat segundo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Pumasok ako sa aking silid, ang silid bilang 402. Isinara ko ang pinto at agad na itinigil ang aking pag-arte. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking nga mata ay naging matalas muli. Maya-maya, nakatanggap ako ng mensahe sa aking cellphone mula kay Cardo. Ito ay isang maikling video. Dun, malinaw na nakikita ang mukha ng estranghero habang seryosong nakikipag-usap sa telepono. Kahit hindi ko naririnig ang boses, ang kanyang mga kilos ay sapat na para masabing may masama siyang balak. Nahuli rin kita, bulong ko sa dilim. Ngayon, ang pain ay nailatak na, ang bitak ay nakahanda na, ang silid bilang 402 ay magiging saksi sa isang gabi na hindi nila malilimutan. Hindi na ako ang matandang biktima na madaling itulak sa dagat. Ako na ang mga ngaso na naghihintay sa kanyang huli. Tumingin ako sa orasan, 11:00 na ang gabi. May 2 oras pa ako bago ang takdang oras na aking sinabi. 2 oras para ihanda ang aking sarili, 2 oras para manalangin na sana, sa kabilang lahat ng ito, ay makaroon pa rin ng liwanag ang isipan ng aking anak. Ngunit kung hindi man, handa akong lumaban. Dahil sa dagat na ito, sa gabing ito, tanging ang katotohanan lamang ang makakapagligtas sa akin. Ang isang one-way ticket na ibinigay nila sa akin ay sisiguraduhin kong sila ang gagamit. Sila ang mawawala sa gitnang kawalan, habang ako ay mananatiling nakatayo, bitbit ang katarungang matagal ko nang hinahanap. Umupo ako sa gilid ng aking kama. Tahimik. Nahihintay. Ang bawat tunog na kinang barko ay parang paalala na papalapit na ang oras. 1,000 kaisipan ang dumadaan sa aking ulo. Ngunit isa lang ang nananatili. Hindi ako susuko. Para sa aking dangal, para sa aking buhay, at para sa katotohanan na hindi kayang bayaran ng 10 milyong piso o kahit anong halaga sa mundong ito. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng baraha. Ako ang may kontrol sa laro. Ang estranghero sa labas ay nag-aakalang siya ang nananaik. Hindi niya alam na bawat galaw niya ay nakatala na. Bawat salita niya ay narinig na. At sa tamang sandali, ang lahat ng ito ay sasabog sa kanilang mga mukha. Hihintayin ko ang alauna. Hihintayin ko ang anino sa balcony. At dun, magtatapos ang kanilang panlilinlang. Dun, sa ilalim ng malamig na liwanag buwan, lalabas ang tunay na kulay ng bawat isa sa amin. Maganda ka, Paolo. Maganda ka, Liza. At maganda ka, Mr. na estranghero. Dahil ang matandang Roberto na akala ninyo ay mahina, ay siyang tatapos sa inyong lahat. Ang dagat sa gabing iyon ay tila napakatahimik. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong namumuo. Alam ko, hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Kahit nakasama ko si Cardo, kailangan namin ng mas malakas na otoridad. Kailangan namin ang taong may hawak ng kapangyarihan sa dambuhalang barkong ito. Roberto, ang sabi ni Cardo sa akin habang kami ay naglalakad patungo sa itaas na palapak, oras na para kausapin ang kapitan. Siya lamang ang makakasiguro na ligtas ka hanggang sa makarating tayo sa daungan. Tumango ako. Tama si Cardo. Hindi sapat ang magtago lamang. Kailangan naming harapin ang pangganib ng may plano. Pumunta kami sa opisina ni Kapitan John Santos. Siya ay isang lalaking nasa mga edad na 50. May mga puting buho na sa gilid. At may mga matang nagpapakita ng mahabang karanasan sa karagatan. Magandang gabi, Magino, ang bati ni Kapitan Santos. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo sa ganitong oras? Huminga ako ng malalim. Inilabas ko ang aking cellphone at ang recording device na hiniram ko. Kapitan, ang buhay ko ay nasa panganib. At ang banta ay nakmumula mismo sa loob ng barkong ito. Sa loob ang sumunod na 30 minuto. Ipinalahat ko ang lahat.
Ipinakinig ko sa kanya ang nga boses ni na Paolo at Liza. Ipinakita ko ang ebidensya ang aking one-way ticket na walang flight pabalik ng Maynila. Sinabi ko rin ang tungkol sa lalaking laging nakasunod sa akin, ang lalaking nakausap ko sa casino. Habang nakikini ang kapitan, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging palakaibigan, naging seryoso at matalim ang kanyang mamata. Salop ang 20 taon niya sa paglalayag. Marahil ay marami na siyang nakitang masasamang tao, ngunit ang makarinig ng isang anak na nagpaplano laban sa sariling ama, iyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ginoong Roberto, ang sabi ni Kapitan Santos nang matapos ako. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno nga awtoridad. Ito ay isang napakaseryosong krimen. Hindi ko pahihintulutan na makaroon nga ganitong uri nga kasamaan sa ilalim nga aking pananagutan. Ang aking barko ay dapat maging isang ligtas na lugar para sa lahat. Naramdaman ko ang isang malaking pasasalamat. Sa wakas, may isang taong makapangyarihan ang naniniwala sa akin. Salamat po, Kapitan, ang bulong ko. Ngunit hindi doon nagtapos ang usapan. Ang kapitan ay isang taong mabilis mag-isip. Hindi sapat na malaman natin ang plano nila, ang sabi niya. Kailangan nating mahuli ang lalaking iyon sa akto, kung hindi, maaari siyang tumakas o itanggi ang lahat. Doon namin binuo ang aming plano, isang bitak para sa gabing gala party. Bukas ngang gabi ay ang Captain's Gala, ang paliwanag niya. Ang lahat ng pasahero ay nasa main hall para magsaya. Iyon ang oras na inaasahan nilang mag-isa ka sa iyong cabin. Sinabi ni Kapitan Santos na magpapadala siya ng mga tauhan upang maglagay ng mga nakatagong kamera sa loob at labas ng aking cabin. Ang silit na 847. Bukod pa rito, magdatalaga siya ng 3 security agents na magdadamit bilang mga turista upang magmasid sa paligid. Ginoong Roberto, ang dagdag ng kapitan. Ibibigay ko sa iyo ang maliit na device na ito. Isa itong panic button. Sa sandaling pindutin mo ito, ang aming security team ay darating sa loob ng ilang segundo. Ngunit tandaan mo, kailangan mong maging maingat. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahalata na alam mo na ang lahat. Lumabas kami ng opisina ni Kapitan Santos na may dalang bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Maynila, naramdaman kong hindi na ako ang biktima. Mayroon na akong mga kakampi, mayroon na akong plano. Pagbalik namin sa silid ni Cardo, naupo ako sa gilid ngama. Inisip ko ang aking anak, Paolo, ang batang pinalaki ko, ang batang binigyan ko ang lahat ng aking lakas at panahon. Bukas, ang katotohanan ay lilitaw na. Bukas, ang lahat ng kanyang nakasinungalingan ay magtatapos. Napakasakit pa rin na ang sarili mong anak ay maging dahilan ng iyong pagdurusa. Ngunit gaya ng sinabi ni Cardo, ang pagiging magulang ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa sariling buhay. Ang hustisya ay kailangang mangibabaw. Magpahinga ka na, Roberto, ang sabi ni Cardo. Kailangan mong lakas para sa bukas. Bukas ang magiging pinakamahalagang gabi nga iyong buhay. Tumitig ako sa bintana. Ang buwan ay nagniningning sa ibabaw ng dagat. Isang magandang gabi para sa isang madilim na plano na malapit ng mabigo. Sa gitna ng dilim, nahanap ko ang aking tapang. 64 na taon na ako sa mundong ito at hindi pa ito ang katapusan ko. Hindi sa ganitong paraan. Sa tulong ni Kapitan Santos at ng tapat na si Cardo, ang mga ngaso ay malapit ng mahuli sa sarili niyang bitak. At ako, ang amang inakala nilang mahina, ang siyang tatayo ng matuwid sa huli. Ang gabi ang Captain's Gala ay dumating na. Ang buong barko ay tila naging isang palasyong lumulutang sa gitna ng madilim na dagat. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay napakaganda. Ang lahat ng mga pasahero ay nakasuot ng kanilang na pinakamagandang barong at traje de boda. Ngunit sa likod ng marangyang selebrasyong ito,
may isang madilim na balak na nakatakdang magtapos. 11:30 ng gabi, gaya ng napag-usapan namin ni Kapitan Santos at ni Cardo. Kailangan ko nang simulan ang aking bahagi sa plano. Nagpaalam ako sa magkakasama ko sa mesa na parang pagod na ako. Humikap pa ako ng bahagya upang ipakita sa sinumang nakamasid na nais ko ng matulog. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, ramdam ko ang mga mata ng lalaking naka-white shirt na sumusunod sa akin. Alam ko, siya na iyon, ang taong binayaran ni Paulo upang tapusin ang buhay ko. Pagdating ko sa ikawalong palapag, hindi ako dumiretso sa aking cabin, ang silit na 847. Sa halip, mabilis akong pumasok sa hagdanan ng emergency kung saan nahihintay si Cardo at ang 2 security agents ng barko. Dun sa maliit na bintana ng pinto ng hagdanan, nakita namin ang lahat. Eksaktong 12:15 madaling araw, isang anino ang dumaan sa pasilyo. Ang lalaki, suot na niya ngayon ang itim na guwantes. May hawak siyang nagamit na pambukas ng pinto. Tahimik niyang binuksan ang pintong aking cabin at pumasok sa loob. Pinindot ni Cardo ang panic button. Ang signal para sa security team na nasa loob na ng kwarto mula sa aming kinalalayan. Narinig namin ang mahinang kalabog at ang boses ng mga autoridad. Huwag kang malikot. Pulisya ngang barko ito. Nang pumasok kami sa loob kang cabin, nakita namin ang lalaki. Nakadapa siya sa sahig at nakaposas. Sa kanyang bulsa, natakpuan ng security agents ang isang cellphone. Doon, nakita ang lahat ng ebidensya. Ang mga text message mula kay Paulo. Ang utos na, gawin mong mukhang aksident. Siguraduhin mong mahuhilog siya sa balkoni. Naramdaman ko ang panghihina nga aking maduhot. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinuha ko ang aking sariling telepono. Oras na para kausapin ang aking anak. Pinindot ko ang pangalan ni Paulo. Sumagot siya sa pangalawang ring. Tay, bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Nakabalik na ba kayo sa cabin niyo? Ang boses niya ay tila nag-aalala. Ngunit alam ko na ngayon ang tunay na kulay ng kanyang pag-aalala. Paulo, ang sabi ko nang may malalim at matatag na tinig. Tapos na ang laro. Nagkaroon ngang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Anong sinasabi niyo, tay? Parang iba po ang boses niyo. Nandito ako sa aking cabin, Paulo, pero hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang taong ipinadala mo rito. Kasama ko ang kapitan barko. At hawak namin ang cellphone ng tauhan mo, kung saan naroon ang lahat ng mga mensahe mo tungkol sa pagpatay sa akin. Narinig ko ang mabilis na pahinga ni Paulo. Tay, hindi po totoo iyan. Nagkakamali po kayo. Huwag mo na akong tawaging tay. Ang sigaw ko. Nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mamata. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang 10 milyong piso sa insurance. Alam ko ang 15 milyong piso na halaga ng bahay ko. At alam ko rin ang utang mo sa sugal na mahigit 12 milyong piso. Ipinakpalit mo ang buhay ng ama mo para sa pambayad sa utang mo sa kasino. Narinig ko ang boses ni Lisa sa background na tila natataranta. Pagkatapos, ang boses ni Paulo ay nagbago. Hindi na ito ang malamig na anak. Naging malamig ito at puno ng put. Kung alam mo na pala ang lahat. Sana ay tumalon ka na lang sa dagat ng kusa, Roberto. Dahil kahit anong mangyari, wala ka nang babalikang bahay sa Maynila. Isinangla ko na ang lahat. Wala ka ng pera. Wala ka ng kahit ano. Nakakamali ka, Paulo. Ang huling sabi ko bago ko ibaba ang telepono. Mayroon pa akong isang bagay na wala ka. Mayroon akong katotohanan. At bukas, ang katotohanan iyon ang magpapakulong sa iyo habang buhay. Napopo ako sa kamahabang niyayakap ako ni Cardo sa balikat. Ang sakit ng pagtataksil ay tila isang malalim na sugat. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Ang maskara ay natanggal na, ang panganib ay lumipas na. Sa gabing iyon, sa gitnang karagatan, nahanap ko ang aking kalayaan.
Ang pagdating ng barko sa daungan ng Maynila ay hindi gaya ng inasahan ko noong una. Sa halip na isang masayang paksalubong mula sa aking anak, ang nakita ko ay mga sasakyan ng pulis at ang aking tamto na si Arturo. Dala ang lahat ng ebidensyang nakalap namin sa barko, ang mga recording, ang mga dokumento mula sa passenger service, at ang testimonya ng nahuling salarin. Naging mabilis ang pagkilos ng batas. Sa mismong araw na iyon, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Paolo. Nahuli sila ni Liza na naimpake na ng mga gamit. Balak nilang tumakas patungong Canada. Ngunit huli na ang lahat, nakaposas. Silang dinala sa presinto sa harap ng maraming kapitbahay. Ang sumunod na mga buwan ay naging napakahirap para sa akin. Kailangan kong tumayo sa loob ng korte. Kailangan kong tingnan ang aking kaisa-isang anak at sabihin sa harap ng hukom ang lahat ng kanyang kasamaan. Nakita ko si Paolo na umiiyak. Nagsusumamo, napatawarin ko siya. Nanagawa lang daw niya iyon dahil sa desperasyon sa pera. Ngunit hindi na ako ang Roberto na madaling maniwala sa mga luha. Alam ko na ang mga luhang iyon ay hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili na nawalan ng pagkakataong maging mayaman. Ang hatol ng korte ay malinaw. Dahil sa bigat ng mga ebidensya ng tangkang pagpatay at pandaraya sa mga dokumento ng bangko, nahatulan si Paolo ng 18 taong pagkakakulong. Si Liza naman bilang kasabwat ay nahatulan ng 8 taon pagkatapos ng paglilitis. Tumayo ako sa labas ng korte at huminga ng malalim. Tapos na ang laban. Nakamit na ang hustisya. Ibinenta ko ang aking lumang bahay. Ang bahay na puno nga alaala ng aking pagsasakripisyo para sa isang anak na hindi marunong tumanaw utang na loob. Sa parang natira, bumili ako ng isang maliit ngunit magandang condominium sa Makati. Isang lugar kung saan tahimik at ligtas ako, ngunit hindi ako tumigil sa pagre-retiro lamang. Nagsimula akong maging volunteer sa isang samahan na tumutulong sa mga nakatatanda na biktima ng pang-aabuso ng pamilya. Ikinukwento ko sa kanila ang aking karanasan. Sinasabi ko sa kanila na, hindi dahil matanda na tayo ay wala na tayong magagawa. Mayroon tayong lakas, mayroon tayong talino. Ngayon, sa edad na 66, natutunan ko ang isang bagay na hindi ko nagawa noong kabataan ko, ang mamuhay para sa aking sarili. Nag-enroll ako sa mga ballroom dancing classes. Natutunan kong sumayaw ng cha-cha, ngang rumba, at ang swing. Ang bawat hakbang ng aking mga paa sa dance floor ay tila isang pagdiriwang ng aking muling pagkasilang. Sabi nga aking guro sa pagsasayaw na si Luis, Ginong Roberto, napakahusay niyo pong kumilos. Parang wala kayong nararamdamang bigat sa inyong puso. Ngumiti ako sa kanya at sumagot, dahil iniwan ko na ang lahat ng bigat na iyon sa gitnang dagat. Luis, kay Cardo, ang aking tapat na kaibigan mula Davao, na natili kaming makasama sa komunikasyon. Minsan ay bumibisita siya rito sa Maynila at nag-inuman kami ng kape habang pinag-usapan ang aming maapo o ang aming mabagong pangarap. Siya ang naging kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pahihiganti. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng sariling halaga. Ang aking anak ay nakamali nang akalain niyang ako ay isang mahinang matanda na madaling itapon sa dagat. Nakalimutan niya na ang amang nagbigay sa kanyang buhay ay ang ama ring may kakayahang bawiin ang kalayaan niya kung ito ay gagamitin sa kasamaan. Ako si Roberto Salifan, isang accountant, isang ama, at ngayon, isang malayang tao. 64 na taon ang kailangan bago ko naintindihan na ang pinakamahalagang regalo na may bibigay natin sa ating sarili ay ang tapang na lumaban para sa katotohanan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung ang kwento ko ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon mula sa aking puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat po kayong lahat. Hanggang dito na lamang ang kwento na aking buhay. Isang kwento na puno ng pait,
ngunit naktatapos sa isang matamis na tagumpay ng katarungan. Maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali. Alam ko, napakasakit sa isang magulang na marinig ang ganitong uri ngang pagtataksil. Napakahirap tanggapin na ang batang pinunasan mo ngang pawis at luha noong maliit pa siya, ay ang siya ring magtatangkang kumuha ng iyong huling hininga para lamang sa pera. Ngunit tandaan po ninyo, lalo na ang aking mga kapwa lolo at lola, ang ating edad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan. Ito ay tanda ng katatagan. Huwag nating hahayaan na dahil lamang sa ating mga puting buhok, ay isipin ngang iba na may karapatan na silang tayo ay tapakan kahit pa sila ay ating sariling dugo at laman. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay mahalaga, ngunit ang paggalang sa buhay ng magulang ay mas higit sa anumang kayamanan sa mundo. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin mula sa aking maliit na balkoni sa Makati, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Si Paulo ay nandun sa loob ngang malamig na rehas. Pinagsisisihan ang bawat sandaling kanyang kasakiman. 10 milyong piso, sana ang kanyang makukuha mula sa aking insurance. Ngunit ang nakuha niya ay 18 taon ng pagsisisi sa loob ng bilangguan. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Mula sa anong lungsod o probinsya sa Pilipinas kayo nakikinig sa akin ngayon? Isulat niyo naman sa comment section sa ibaba. Gusto ko pong mabasa ang inyong masalobin. Gusto ko pong malaman kung hanggang saang sulok ng ating bansa nakarating ang aral ng aking buhay. Kung ang kwento ko ay nagbigay sa inyo ng lakas na loob at inspirasyon, maaari niyo po akong suportahan sa pamamagitan pagpapadala super thanks. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang may pagpatuloy ko ang pagbabahagi ng ganitong uri ng karanasan, mga kwentong nagbibigay ng babala at aral sa ating lahat. Bago tayo magtapos, mayroon akong inirekomendang 2 bagong kwento ng buhay na makikita niyo ngayon sa inyong screen. Panorin niyo po ang ito, dahil sigurado akong punong-puno rin ang ito nga aral na magagamit niyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang palagi tayong makasama sa masusunod nating kwentuhan. Muli, ako si Roberto. Nag-iwan ng buong pagmamahal at matinding respeto sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, rito lamang sa payo ng isang ama. Mag-ingat po kayong lahat palagi.